Ganda ng panahon. So, rest day na naman ng mga people. Kaya kami ay gagala. On the way na kami sa aming pupuntahan. And look at that. Ang daming mga trailer truck or trailer van. Truck pa. Dito pa kami sa downtown. Malapit sa amin. So going Winnipeg kami. Hello, hello! Dahil maganda ang panahon at weekend today, ano ang dapat ginagawa? Hindi gumala. Dahil nga rest day ng mga people and it's time to relax. Just stay tuned guys kung gusto nyong makita ang aming travel journey. Travel journey talaga, no? So anyway, napakaganda nga ng panahon at excited ang lahat dahil pupunta kami dyan sa isang lake. Ito ay isang dinadayong lake dito sa Canada or dito sa Manitoba. Ito ay lampas lang ng Winnipeg, mga 2 hours drive. And then ito suddenly naging ganyan ang panahon. Hindi namin na-anticipate na magiging ganyan kadilim ang kalangitan. So ano na ang kasunod nito guys? Twister, charot. So ayun nga, dahil nga kailangan naming makarating dun sa aming pupuntahan, kaysa naman bumalik pa kami, edi diretso lang ang aming travel. Kaya rain or shine, gala pa more, charot. And then alam nyo na, dahil nga maulan, so hinahinay lang yung aming pagmamaneho dyan. Kasi nga alam namin ang kasunod niyan ay isang malakas na ulan. At unti-unti na nga pumapatak dyan ang ulan. At palakas na ng palakas yung ulan dyan. At hindi lang pala ulan na normal ang aming masasagupa dyan sa aming pag-travel. Kundi isang bagyo, charot. Dahil nga hindi namin na-anticipate yung weather, dahil nga yung pinanggalingan namin ay napakaganda ang panahon, kaya ito ang aming nadatnan dito sa aming pupuntahan. Medyo malapit na kami dyan sa aming pupuntahan, kaya okay lang din naman. So sana hindi ganun kalakas ang ulan doon. So ito na nga, bumabagyo na dyan guys, oh. Diba? Dahil nga sa sobrang ulan, halos hindi mo na makita yung daan. Kaya sabi ko dun sa aking asawa na hinay-hinay lang sa pagdadrive at dahan-dahan dahil nga ang daan ay halos hindi makita sa sobrang lakas ng ulan. And then, dahil nga excited din ang mga people na gumala at makarating dyan dahil first time halos namin makarating dyan. So, tuloy ang kasiyahan. At sa wakas, ito na nga, nakarating na kami sa aming pupuntahan. At napawaw ang iyong lola. Na-amaze ako guys dahil hindi ko akalain na ganyan yung lake dito sa Canada. Yung lake dito sa Canada guys, matuturing mo talaga or masasabi mo talaga na para siyang beach. Kasi may alon. Hindi ako sure guys kung may alon ba ang mga lake dyan sa atin. Paka-comment naman kung sino man ang makakapanood nito sa atin na mga taga dyan sa Pilipinas. Na ang mga lake ba natin dyan ay may alon? Kasi ang imagination ko ng lake walang alon, na steady lang yung kanilang tubig, di ba? Pero dito sa Canada, ang lake ay may alon at may dalampasigan. O ngayon, excited na nga akong bumaba dyan para makita ko kung ano talaga yung itsura niya. At talaga naman na-amaze ako guys dahil talagang may alon. O talagang mukha siyang dagat. Talagang, alam niyo yung dagat, di ba, sa atin, talagang malawak siya. So, ganyan kalalaki yung lake dito sa Canada. And then, amazed pa ako dyan dahil nagliparan yung mga ibon, di ba? Nagpakitang gilas sila sa akin. O, di ba? Nakakatuwa naman. So, dahil nga malamig dyan sa lugar na yan kasi bagong ulan, ihi na kami dyan, guys. And, naghanap kami ng CR. Ang nangyari, sarado pala yung mga CR dyan kasi hindi na siya peak season. So, ang peak season dito, kung gusto nyo pumunta, yung mga Pinoy na nasa Canada, charot na, sige, promote na natin. Oh. Every July and August, napakadaming tao dyan kasi yan yung summertime ng Canada yan. So, halos karamihan ng mga tourist, mga nakatira dito sa Canada or malapit dyan sa lugar na yan, halos pupunta sila dyan kasi yan yung pinaka beach na matatawag nila sa kanilang lugar o dito sa Canada. Kasi wala naman talagang beach dito sa Canada, puro lake. So, kapag may lake, tuwang-tuwa na sila. Basta may tubig, tuwang-tuwa na sila. So, tingnan mo, mukha talaga siyang mukha talaga siyang beach kasi ang lakas ng alon niya, oh. Tingnan mo, oh.
Pwede ka na yata mag-surfing dyan, charot. So, yung isa naman na yon na parang may block na yan, na may mga, yan ay isang parang daungan, parang parang port, ganyan. Ano ba tawag doon? Hindi ako sure kung ano yung tawag doon. Para siyang maliit na port. May mga yate. Parkingan siya ng mga yate. Parkingan. So, dahil nga ihina kami dyan, guys. So, naghanap kami dyan ng washroom na pwede naming maihian. Ano to? Aso lang. Ano bang pinagsasabi mo dyan? So, ayun nga, dahil ihina kaming lahat dyan. So, naghanap kami. May nadaanan kami nung bago kami pumasok doon sa lake. Doon sa papasok ng lake. Na isang library. Yan. Library daw yan. So, may CR dyan, malamang. So, nag-try kami pumunta dyan. Yun nga lang, may nakapaskil doon na hindi pwedeng mag-jingle bells ang mga outsider. Kasi, ang allowed lang nila doon ay yung mga member ng library. So, ayun, umalis ulit kami dyan at naghanap ulit kami ng pwede naming jijinggilan. Di napagkasunduan namin na meron naman kaming nadaanan kanina pagpasok dyan na malapit na gas station. So, doon kami pumunta. So, syempre, guys, hindi ko na yun pinicturan. Kayo naman, diba? So, ayan nga, dahil nga nakapag ikot-ikot din kami kahit papano dyan sa lugar na yan. At nakapag-jingle bells na rin yata kami dyan yung time na yan. So, pupunta na natin ngayon yung sinasabi namin sa inyo na parang mini port. Tapos, ayan, may nadaanan pa kaming aeroplano. Palanding na siya. Ang sabi sa amin, huwag ka munang umuwi. Charot. So, ito na nga yung port na sinasabi ko. Maraming mga yate dyan na mga nakapark at mga small boat na nakapark. So, yan. Alam nyo guys, yung lugar ng Gimli ay halos karamihan dyan. Mayayaman yata yung mga nakatira dyan. Or, kung hindi man sila nakatira dyan, mga beach house nila yung mga nandiyan dyan. Kasi, ang gaganda talaga guys. Grabe, na-amaze ako. Grabe. Wow, napawaw talaga ako. As in, yung baba ko nalaglag. Dahil sa ganda ng mga bahay doon sa front lake nila. As in talaga napakaganda. Sabi ko, wow, grabe talaga. Yaman siguro mga tao dito. Anyway, yung mga mayayaman kasi dito, mga low profile lang. Hindi kagaya sa atin dyan. Charot! So anyway, yung building na yan ay isang tourist center yata. And hindi ko alam kung yan ay museum. So ayan, Gimli ang lugar na yan. Yung pinapasyalan namin is Gimli. So, ayan, video lang ulit ang lola nyo dahil gusto kong magkaroon ng memories. At nakikita nyo yung dulo na yun na parang may mga canvas or what. Yun ay isang walkway. Papunta yun doon sa gitna ng lake. Hindi naman halos gitna. Basta papunta siya doon sa dulo ng lake. And pwede kang maglakad-lakad daw doon. So sabi sa amin, maglakad-lakad kayo doon, marami doon na pwedeng mapagpicturan. Kaso guys, sobrang lamig. Hindi namin kaya yung lamig. As in, tapos, alam nyo yun, iikot yun, paikot yun dyan. Yan yung lugar na yan, paikot yun doon. Yung walkway na yun, paikot yan dyan, pabalik dito. So yan. So hindi namin kaya yung lamig. Kasi nga, syempre, mahangin masyado. Tapos bagong ulan pa, ang lamig-lamig ng hangin. So, yun nga, ang tawag doon ay Fisher Wharf ba yung tawag? So, anyway. So, ayan, na-enjoy naman namin yung scenery dyan. Kasi nga, nakikita namin yung magagandang yate. Siguro mayayaman talaga yung may-ari ng mga yate na yan. So, pinapark lang nila dyan kapag wala sila. Kasi halos karamihan talaga na pumupunta dyan ay tuwing summer lang. So dahil nga hindi kami nakababa doon at nakapag-stay ng matagal, so nag-travel ulit kami at pupunta naman kami dito sa The Boardwalk. So ito naman ay siguro mga 30 or more than 30 minutes travel from Gimli. So ayan nga, dito naman ay ganun din, lake din ito. Hindi ako sure kung ito ay connected din doon sa pinuntahan namin na una doon sa Gimli na lake. And then, naghanap din kami dito ng parking lot at the same, hindi kami pwedeng mag-parking. Kailangan namin kumuha ng ticket, kung hindi, matuto yung aming mga sasakyan. So ito nga, may covered court
meron namang covered table dito na pwede sana kaming mag-stay. Kaya lang ang problema, super lamig kasi napakaharap niya ng lake. So lahat ng hangin na nanggagaling doon sa lake, sobrang lamig. Pero napakaganda rin naman ng lugar. As in, tingnan nyo, ang ganda-ganda talaga ng lugar. Alam mo, nanginginig na ako dyan habang nag-video ako. Pero sige lang, for the sake of video, sige lang, ituloy ko yan. Kaya ayan pero para lang makita ko kung ano talaga yung itsura niya sa malapitan kasi hindi ako nakalapit doon sa isang pinuntahan namin na una. So yan talaga siya. Di ba? Alon-alon din talaga siya. Pero lake yan. Hindi yan beach. Lake lang talaga siya. Pero hindi mo masasabi na lake lang yan. Bakit may alon? At meron siyang dalampasigan, di ba? Di ba? Ang ganda-ganda. Sabi ko, sana pumunta tayo dito nung summer. Pero sabi nila, napakaraming tao daw dyan tuwing summer. So, ang tawag niyan ay Winnipeg Beach. Dahil nga, hindi na naman kami nakapag-stay doon. At yun, sabi namin, sige, travel na ulit tayo. And then, ito na nga, siguro na pagkasunduan na namin dyan, umuwi na lang kami sa aming pinanggalingan. Pero wag ka guys more than 5 hours din ang yung gala namin na yan And then along the way, siguro mga 30 minutes away na lang yan doon sa bahay. Maganda na naman yung panahon. Diba? Ang ganda ng haring araw dyan. At ito na nga, nakarating na kami sa bahay ng aking sister-in-law. At ito, pinakita niya sa akin yung kanyang tanim na mga black grapes. Black grapes daw ang tawag dyan. Sabi niya, gusto mo mag-harvest niyan? Sabi ko, sige, okay lang. So, ayun, in-enjoy ko naman yung aking pag-video dyan. Dahil sa sobrang daming bunga. And then, sabi ko, sige, mag-harvest ako. At in-enjoy ko naman yung aking pag-picking dyan at nakakatuwa dahil lagi akong sinusundan ng 2 bubuyog dyan. Sabi niya, hoy, bakit mo pinapakailaman yung fruit farm namin? Charot. Dahil nga nag-invade ako doon sa kanilang fruit farm. So, na-enjoy ko naman yung aking pagpa-picking dyan at ganyan karami yung aking nakuha. And then, na-take home ko yan. And then, ayun nga, dahil nga hindi kami nakapag picnic doon sa aming mga pupuntahan, ito ang ending. Dito kami nag-barbecue sa bahay ng aking sister-in-law. Diba? Sino ang in-charge dyan? Diba? Ang pogi-pogi. Ay, sako. Magpapalakpak na naman ang bitukan nito pag napanood nito na ang pogi-pogi daw niya. Anyway, so ayan nga, dahil nga hindi kami nakapag-barbecue doon, so dito na namin yan ginawa sa bahay ng aking sister-in-law. At dito namin in-enjoy ang aming mga pagkain na dala-dala. At nakatulog pa nga kami dyan at umuwi kami ng 7 p.m. na ng gabi. Dahil nga mga gutom na ang mga people, ito wala nang inikan dyan. Bahala na kayo dyan, kanya-kanya na kayo pwesto-pwesto dyan. So, yun lang guys. See you next time. Tara, chibog tayo. Bye!